Tira siya. Ay, Tira siya. Ingat. I love you. Ayan. Magandang araw po sa inyo. Meron akong good news. Ayan, kwento ko sa inyo. Sakay muna tayo. Okay. So, babiyahe tayo dahil meron tayong magandang balita ngayon. At syempre, kailangan kong ikwento sa inyo yan. Dahil hindi naman tayo pwedeng puro bad news na lang yung nangyayari. Syempre, sa buhay natin, meron pa rin good news, no? Huwag tayong mawawalan ng pag-asa palagi. So, yun na nga po. Ngayong araw, paalis ako. Kahapon kasi tumawag yung aking guys namin, yung broker namin na meron ng trabaho tayong pwedeng malipatan. Ayan, kaya naman ngayong araw na to pupunta kami doon mismo sa pabrika. No, hindi lang ako kundi yung mga kasamahan ko din na naalis sa night shift katulad ko. Pupuntahan namin yung pabrika, titingnan namin kung okay sa amin yon. At sigurado tatanungin na rin kami doon kung kailan kami gusto or pwedeng magsimula. No? At ang isa pa sa magandang ibabalita ko po sa inyo, hindi lang isa po yung pabrika na pupuntahan namin, kundi 3. Oh, grabe yung blessing. Biruin nyo yun, kamakailan, para tayong binaksakan ng langit at lupa dahil sa balitang maalis ako sa trabaho. Sabi ko sa inyo, hindi talaga rin ako nawawalan ng pag-asa. Lalo na dito sa Japan, marami naman po talagang trabaho. Ang mahirap lang kasi talaga kapag lilipat ka ng bagong trabaho, yung adjustment. Pero huwag na natin masyadong isipin yun. Ang isipin natin, magkakaroon tayo ng trabaho. So yun, samahan niyo po ako ngayon at babiyahin na ako kasi baka malate tayo. 30 minutes yung biyahe ko. Pupuntahan namin yung 3 pabrika. So kung pwedeng maipakita sa inyo, papakita ko. Kung hindi naman, ikakwento ko na lang po sa inyo kung ano yung mga pabrikang pupuntahan namin. Tapos kwento ko na rin sa inyo kung magkano ang sasweldoin doon. Kasi usually sinasabi naman po talaga agad. No? Tapos kung yun, kung anong pwede ko ma-share sa inyo, share ko mamaya. No? Biyahe muna tayo. At tayo baka malate. And after 30 minutes na biyahe ko, nandito na po ako sa Belk. Ayan, so dito kasi kami magkikita ng mga kasamahan ko. Tapos imimit kami dito ng staff ng broker namin. Tapos sila yung magdadala sa amin doon sa mga pabrika. So dito lang yung meeting place namin. Time check po 1:43 PM. So magkikita kasi kami dito ng 1:50. So maaga ako ng 7 minutes. Sagutin muna natin yung isang tanong nung isang subscriber natin. Last time kasi nag-commute po ako kasi nga wala pa yung sasakyan at hindi pa natin nakukuha po itong sasakyan. Tinanong niya po ako kung ano daw ba, saan daw ba mas makakamura? Yung pag-commute or paggamit ko po ba ng motor ko or magsasakyan? Ayan, dun sa pupuntahan ko. So yun, di bali kapag mag-isa lang po ako, mas makakamura po talaga kapag commute or kaya magmotor na lang. So dahil nga po medyo malamig yung panahon, hindi ako gumamit ng motor. Nag-commute na lang po ako nung araw na yun, no? Pero kapag maramihan naman ang aalis o may pupuntahan, family, ganyan, or marami kami dito, mas makakamura naman po talaga kapag magsasakyan. Alam ko naman ganoon din sa Pilipinas, di ba? Mas makakamura naman po talaga kapag sasakyan, kapag maramihan kayo. Then pag mag-isa ka lang, kahit malayo yung pupuntahan mo or malapit, mas mura naman kung magko-commute ka na lang. Di ba? Ayan. Bali, kakatapos lang namin dito sa unang factory na tinignan namin. So, alis din kami agad. Punta naman namin yung pangalawa saka pangatlong factory.
Ayan, di ba nandito na kami sa pangalawang factory. Ang maganda rito, mas mataas ang sweldo rito kaysa dun sa unang factory na nakita namin. Ayan, check muna namin. Andito na kami. Matapos lang natin ng pag-check ng pangalawang factory. Ayun, okay naman din siya. Kaya lang ayun, puntahan muna namin yung pangatlong factory. Tapos mamaya kwento ko na po sa inyo lahat ng mga napuntahan namin. Ayan, kakatapos lang namin doon sa pangatlong factory na possible na pwede namin pasukan. And ang nakakatuwa dito doon sa huling factory na tinignan namin, mapapa-oo ka talaga kasi ang laki ng sweldo. Ang laki po ng sweldo. So, kung ito yung pipiliin ko, first time ko pong sa sweldo ng ganitong per oras. Ang laki ng per hour nila. Pero siyempre, pag malaki ang per hour, sigurado mabigat ang trabaho, no? Pero yun, sige, kwento ko na po muna sa inyo mula sa umpisa hanggang dun sa pinakadulo ng pinuntahan namin. Alam nyo, sobrang blessed tayo, no? Kasi kahit na parang, ayun, nawalan kami ng trabaho sa night shift, talagang may ganitong broker na magbibigay pa rin ng trabaho sa inyo. Although alam naman natin na kasi siyempre kikita sila no? Kung mawawalan kami ng trabaho, mawawalan din sila ng kita. Kaya talagang gagawa naman talaga sila ng paraan para mabigyan kami ng trabaho, para kumita pa rin sila, 'di ba? Kaya hindi rin natin masisisi talaga kapag sinabi ng broker mo na walang trabaho ngayon. Siguro wala naman kasi talaga. Kasi sino bang broker na may gusto na mawalan kayo ng trabaho kasi mawawalan din sila, di ba? Wag na lang sigurong sasama din loob natin. Anyway, yun na nga, dito tayo sa pinag-uusapan natin. Yung una pong factory na pinuntahan namin, di bali 1,200 po siya per hour. 1,200 in yen po yun per hour. Tapos ang trabaho naman po dun is kumitate. Ibig sabihin po is assembly. Kumitate po doon ay yung malalaking resoko or malalaking refrigerator or freezer. Ayan, ginagamit po sa mga, kung makikita nyo po yung mga resoko or ref sa mga supermarket. Yun, yung malalaking ref na yun, yung pinaglalagyan ng mga karne, ng mga isda. Dito po sa Japan, yun po yung gagawin namin na kumitate po doon. Ayun, dahil nga syempre napakalaga po sa akin yung biyahe kung gaano kalayo yung trabaho, no. Kukwento ko na rin po sa inyo kung gaano kalayo mula sa bahay. Mula sa bahay po, yung unang factory po is 25 minutes. Totoo sin kapag narinig natin yun, nasa Pilipinas, masabi natin na malapit lang yun. Pero dito kasi dahil hindi naman po masyadong nagta-traffic sa amin or nagkakaroon ng traffic, napakalayo po nun. Pero para sa akin, okay lang naman po yun, no. O, yung pangalawang trabaho naman po, di bali 1,300 yen naman po siya per hour. Ang trabaho naman po doon is company po ito ng mga truck, no? Yung malalaking truck po na ginagamit dito sa Japan. So ang gagawin mo naman doon is mga bapping daw. Lang ang problema dito sa pangalawang pabrika, 40 minutes po ang biyahe. So doble nitong unang pabrika. Plus po doon sa 40 minutes na biyahe, kailangan pa namin magbike ng 10 minutes. So, bukod dun sa pabiyahe ka ng 40 minutes, magpa-park ka, tapos magbibisikleta ka, papunta naman sa pabrika. Tapos pag uwi mo, magbibisikleta ka, tapos babiyahe ka ulit ng 40 minutes. Yun naman ang dito, ang medyo tagilid. So, kung titignan naman, okay naman po yung trabaho, kaya naman kasi yung mga trabahong binibigay sa amin is yung meron na kaming mga experience din. Tapos yun, yung pangatlo naman po, sobrang laki nung per hour nila rito. Per hour naman nung pangatlong factory po, 1,600 yen. Ang laki, no? Yun nga, katulad na sabi ko sa inyo kanina, malaki yung bigayan, pero syempre, yung sa trabaho, okay ba? No? So, nung nakita ko po yung trabaho, sa tingin ko, kaya naman po talaga kasi naging trabaho ko na siya sa pangalawa kong trabaho dati. Babasihin naman po natin dun sa biyahe. Ang biyahe naman po niya is 25 minutes, katulad po dun sa unang factory. Ang twist lang dito sa pangatlong factory po ay
tinatawag po siyang sangkotay. Ibig sabihin po, 3 shifts po ang mangyayari. So paano 3 shifts nga ba ang mangyayari? Di bali, minsan po pang umaga ako, minsan pang tanghali ako, minsan po pang gabi ako or night shift. No? Anong oras yung pasok ng pang umaga? 6:30 to 3:30 p.m. Yung pangalawa po, 12:50 to 9:50 p.m. Tapos yung pangatlo po, yung night shift, 9:40 p.m. hanggang 6:40 a.m. Ayun, di bali 3 shifts po siya. Etong week na to, pang umaga ka, next week naman pang tanghali, next week naman pang gabi ka. Ganun yung mangyayari doon. So yun, di bali yun po yung mga pagpipilian po namin. Lahat po kami na nawalan ng trabaho, binibigyan po kami ng chance na mamili po dun sa 3 trabaho na yun. Yung iba gusto yung 1.6 kasi malaki yung per hour, siyempre. Pero yung iba naman gusto yung pangalawa kasi dun sila malapit na bahay nila. Nandun yung malapit na bahay nila. Tapos yung iba naman yung una kasi, yun din yung malapit na bahay sa kanila. No, depende kasi yan sa lapit ng bahay, oras ng biyahe, di ba? Iba-iba rin po kami ng nagustuhan. Sabi sa amin, bigyan kami ng 1 linggo para mag-isip. Kasi yung trabaho po namin sa night shift, tuloy pa naman hanggang ano ba? Hanggang 14, hanggang February 14 po kasi yung trabaho namin dito sa night shift. Simula 17 po, Monday, pwede na kami lumipat dun sa napili namin. Kaya this week, kailangan makapag-isip na kami kung ano ba nga yung gusto namin trabaho. Ayan, bukod po pala dun, nag-iisip din akong mag-apply ng iba pang trabaho, no? Kasi meron akong gustong trabaho sanang gawin na hindi ko pa nasusubukan. Balitaan ko po kayo sa susunod. Ayan, nandito ako ngayon sa Takara. And dahil malapit nga kasi ako dito, yung mga in-applyan namin na trabaho. Ayan, dumaan na nga rin ako dito para bumili ng mga murang mga karne dito eh. Tapos meron din ditong mga Philippine products na mabibili, iba-ibang products. Di bali, Brazilian store po ito. Ayan, meron mga Thailand. Ayun, pad thai. Sarap kaya to. Try ko nga itong pad thai. Ito, merong Lucky Me beef. Gusto ni Mama Aya to eh. Itong Hans pork and beans oh. Tapos meron din mga bagoong. Oh, meron din mga sinigang sa gabi. 180 yen. 194. Magic sarap. 259. Ay, ito mga pang pansit oh. 555. Parang masarap to oh. Ayan, tapos may mga karne sila dyan. Ayan, bahay na po pala ako. Si Kuya AG nasa high school pa. Tapos si Mama Aya naman, saka si Yuna Chang, dumiretso na sila ng piano lesson. Time check, 4:50. Yung piano lesson kasi ni Yuna Chang, every Monday po yun. Si Kuya AG, meron silang bukatsu after class, kaya medyo malilate ang uwi. Yun. Luto na ako ng hapunan po. Mag-isda po kami ngayon. Ayan, may kamatis, merong itlog. Alam nyo na po. Sarsyadong isda po tayo ngayon. Tapos yung isda namin, aji. Yan. Sarap yan. Madali lang lutuin ng sarsyado. Kapag nananawa po kasi kami sa pritong isda, ayun, ginagawa nating sarsyado. Bukod sa may sabaw na sinigang sa miso, kinamatisang isda, tapos yung paksiw. Ito pwede rin paksiw po to. Masarap din sa paksiw.
Pero ang lulutuin ko ngayon is, ayan, sarsyadong isda po. Ayan, luto muna ako. Ayan, gamitin ko na lang yung gamit na mantika na lang. Mag-iprito lang naman ako eh.